bawat buhay at kabuhayan ng Batang Maynila. Ang alkalde ng lungsod ng Maynila, yun Isko Moreno Capagoso. Good morning. Good morning. I love you so much. Hindi na ginagawa nila. Una ay maraming salamat sa Diyos. Buhay kayong lahat. Buhay tayong lahat. Tulad ng isang kasabihan, habang may buhay may Pag-asa. habang may buhay may Pag-asa. hilingan. Habang buhay may pag-asa. Lalo pa, bagay natin na pinagpapasalamat sa Diyos. Bagaman tayo nasa krisis, di pa tayo ligtas, dahil hindi pa sila payapa sa Middle East. Tapos, marami pa tayong pagsubok financially bilang syudad. Maraming salamat sa Diyos dahil katulad ninyo bilang isang ina, bilang isang ama, ang pamahalang lungsod ng Maynila bilang isang magulang, nakakaraos, nakakahanap at patuloy na umahanap ng pamamaraan paano itawid ang kanyang mga anak. Kaya sa bawat isa sa inyo ngayon na tatanggap ng tulong upang maitaguyod ninyo o mapatupad ninyo ang inyong angking galing, skills, inaral, natutunan, mga bagay na alam niyo nang at ginagawa niyo na rin, madagdagan ng pamahalang lungsod ng Maynila. Yan ang layunin ng programang ito sa gitna ng krisis. Sa ating mga nagtapos sa ginagawa ng MDSW, every other month, meron tayong mga graduates under the skills program. Bagay na gusto kong ibigay yung kredito sa ating MDSW family. Palakpakan natin sila. Lahat sila na nandiyan ay nangangalap ng mga taong gusto madagdagan ang kaalaman upang itaguyod ang sarili. Sa inyo naman, naghahanap buhay na rin, may konting kaalaman. Gusto ko lang kayong bigyan ng isang kwentong nangyari sa Tondo noong panahon ng pandemya. Naalala niyo noon, yung mga unang buwan ng lockdown, walang hanap buhay ang tao. Halos hindi ako magkanda-ugaga, parang sinisilihan ng webbox ko kung paano ko iraraos na 2 milyong bibig. Baka pagputong. Paano ko itatawid? Mahina ang ekonomiya. Kaya nga, iba sinabi ko noon, kung maalala ninyo, kung manatag kayo, mga Batang Maynila, pag wala na akong maisasalya, nakita niyo itong sitio na ito, patatas ako ito, kitang munting makaraos lang tayo. Which we did. Nangyari. Dapat nangyari. Di ba magkakaroon tayo ngayon? Buhay tayo lahat. Nakatawid tayo. Nalulungkot tayo sa iba. May ilan tayong mga mahal sa buhay at kababayan na naapektuhan ng infeksyon. Ngunit, may isa rin tayong ginawa, yung pagbibigay ng cash assistance.
At dahil doon, may isang mag-asawa, ito, partida to partida to, talagang pagkatao, mahabilidad. Isang bulig lang yung nakuha niya. Isa na siya sikat na kainan doon sa may Bangkusay. Nakikita niyo siya sa TikTok. At siya mismo nagsabi, ito, natanggap ko na to 1,000 nung araw, nung pandemya. Iniluto ko ng ulam. Binenta ko sa kapitbahay. Mukhang nasarapan. Ikinuwento, alam mo naman sa atin, maraming marites. Maraming. Ang hanap buhay ay chismis. Word of mouth. Ngayon, kahit pa paano dinadayo na yung kanyang kainan. Sa loob at itinatag sa kanyang bahay. So ano ibig sabihin? Hindi siya imposible. Mas malawak pa ngayon dahil yung iba natin mga graduates, hindi lang cash makukuha nyo, may gamit pa kayong makukuha. Nakita ko na panluto ng kwek-kwek eh. Sabi ko kay Chief Cesar Chapo, sabi ko, ako yan, panluto yan. Ako, nung nakita naman ni Vice Mayor, yung Q-tips. Hindi na ba ako magpatira? Talaga kayo mga babae. Basta pagpapaganda. But today is another approach of your city government na maibsan yung hirap, mabawasan yung sinusuong ng tao. At kung meron man siyang naumpisahan na, aarihan pa ng pamahalang lungsod. Yun ang tema ng programang ito. Kaya sa inyo na mga tatanggap, masaya ako para sa inyo. Kaya good luck. Galingan ninyo. Sino ang team payaman? Taas ang kamay. Ayaw nyo yung mama. Team payaman, taas kamay. Dapat positive ang mindset. Dapat. Ulitin ko ang tanong. Sino ang gustong yumaman? Why not? Tanong, nung tinanong ko ba kayo, nagbayad kayo sa akin? Wala po. Libre? Walang gastos? Wala po. Then dapat ganyan ang mindset nyo. You have to have a good mindset. Gagawin ko to, iingatan ko itong pagkakataong ibinigay sa akin. Mapalad ako sa dami namin, isa ako sa napili. Kaya papahalagaan ko to, pagyayabungin, iingatan, palalakiin. Dapat lagi tayong positive. O ngayon naman, meron lang akong konting idadagdag. Alam ko, meron kayong gastusin. Araw-araw, tama mali? Tama! Hindi libre pabuhay, tama mali? Tama! Kahit sa ilalim ng tulay, may gastos, tama mali? Tama! Kahit sa gilid ng kalsada, may gastos, tama mali? Tama! Habang nabubuhay ka, may gastos. Tama naman. Sabihin, kahit ano mangyari, pagdating ng alas 12 ng tanghali, hahapdi yan dyan. Pagdating ng alas 7 ng gabi, hindi na ba kayo nabubusog sa drama? Hahapdi yan dyan. Tapos, bibisitahin pa kayo ni Judith. Yan, kaya si Judith. Judith ng ilaw. Kilala mo si Judith, President? Judith na. Meron na ng kuryente. Meron na ng tubig. Kami, nung araw, kahit squatter kami, sa Parola, sa Mabuhay. Meron ba taga-tundo rito? Parola. Mabuhay Street, sa Arten. Yung sikat na Arten. Doon kami nakatusok. Bago yung naging highway. Kahit mahirap kami, mayaman. Dahil si Judith, hindi namin kilala.
Stockholder kami ng Meralco. Stockholder kami ng Nawasa. Nung ano naman Nawasa eh. Sa umaga, Nawasa. Sa gabi, Nawasa. Nawasa, pintubo ng Nawasa. Tapos chuchupunan mo lang. Ikaw may hawak ng gripo ng grasya. Tapos sa umaga, ang almusal ko, Jollibee. Jollibee. Yum Burger. Tanghalian, Chicken Joy. Hapunan, Chicken Joy. Kami ang mahirap na nagpapatuhan ng manok sa loob ng bahay. Life is hard. But my mother and my father, ang mga magulang ko, hindi nag-iba. Ito ako ngayon sa harapan. Kaya, noong mahirap ang buhay, habang buhay may I want that message given to us ng ating mga ninuno. Sinabi niya ng mga lolo't lola natin, nanay tatay natin. Gusto ko isa puso ninyo. At hindi lang ninyo isa sa puso't isipan, dapat yun isagawa. Ngayon, ano yung payo ko? Diba, may gastusin araw-araw, may gastusin katapusan. Lahat na lang may gastusin. Ngayon, meron pang ML. Ano ba, marami pang mga extra gastusin. But anyway, kumita kayo. Di ba wala, kwentuhan lang. Mangarap na tayo, tamang mindset. Kumita kang malinganda. Ano? Kahapon, wala kang 500. Tama mali? Nakaraos ka? Kaya kung ngayon present. Tama? So kung kahapon wala kang 500, ngayon may 500 ka, magkano dapat mong gastusin sa personal mo? Limandaan. Kasi ganun ulit bukas, wala ka na ulit 500. So, nakukuha niyo yung punto ko. Kung nakapamuhay ka ng piso kahapon at ngayon ay may 5 piso ka, dapat ang gastusin mo ngayon, piso din. Nakukuha niyo yung punto ko? Hindi yung pagka may extra, biglang nagiging makulay ang buhay ninyo. Makulay ang panahon. Wow! Dati cherry mobile. Baka pwede ng iPhone. Eh yung iPhone, mas mahal pa sa bahay mo. Okay, kasi bahay namin nung araw, 20 million. Alam mo naman nung araw, maraming bakanting lote. Yung nanay ko, maraming real estate. Pag nakakita ng lote, nagtatanim ng talbos ng kamote. Totoo to, sa atin. Tanim-tanim muna ang talbos kamote. Tutubo, maya-maya, siyempre kailangan bantayan. Maglalagay ng upuan. Yung upuan, lalaparan. Siyempre mainit. Lalagyan ng bubong. Pag umuulan, may anggi. Lalagyan ng dingding. Kailangan ng pintuan nun. Talbos ng kamote, tinanim bahay ang bubong. Pero, ang punto ko, nakapamuhay ka ng piso kahapon dahil may programa ang gobyerno na dagdagan ang puhunan mo, nakapag-expand ka, dumami ngayon yung puhunan, pinagulong mo ng pinagulong, at ipinagparaya mo ang sarap o what you call the principle of delayed gratification.
gratification. Huwag nyo agad bayaran ang inyong sarili kapag may nakikita kayong sobra. Ang tingnan ninyo, lahat ng dusa at hirap na gagawin nyo ngayon, pagdating ng araw, ginhawa ang maramdaman ninyo. Hindi man sa inyo yung tatamasahin ng salin lahi. That's the right mindset in a limited resources. Ulitin ko ha. The principle of delayed gratification. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo yun? Naintindihan nyo yung English? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Kapisado ko lang. Ibig sabihin, ipinagpaparaya mo ang sarili mo sa bagay na nakamit mo more than o masigit pa kahapon. At isinusubi mo at nag-iisip ka pa ng mga bagay kung paano mo mapalalago, mapalalaki, madodoble. Naalala niyo ang yelo sa bundok? Naalala niyo ng bata tayo? Yung yelo sa bundok, magsisimula, napakaliit. Pag bumulong pababa, malaki na. Ayun yung snowball effect. Sinishare ko sa inyo yan kasi ayaw ko lang matutunan ninyo ay inspirasyon. Gusto kong matutunan nyo talaga ngayong araw na ito at sa lahat ng mga taga Maynila na naghahanap buhay, bahagi man ng programa to hindi, is to practice the principle of delayed gratification. Huwag mong ipagpauna sa sarili mo dala ng mayroong kang sobra sa ngayong araw na ito. Yun ay patuloy mong isubi, itabi, at hanggang maaaring ibalik mo sa negosyo kung saan lalapat, lalaki, tataas, at mas marami ka pang merkadong mahagip. So, I hope you understand the message. Kasi hindi araw-araw Pasko. Tandaan ninyo. Sino ang may sakit? Taas ang kamay. Kita ninyo? Ito, di ba? Tanong, mura ba magkasakit? Mahal. Tanong, maulaan mo ba kung meron ka magkakasakit? Then save for the rainy days. Yan naman ay napakinggan na natin sa ating mga kapitbahay. But today, ayaw ko nang makakahabain. Gusto ko lang, isang araw, katulad ng isang kwento ng karinderya sa bundok. Sa maliit na bagay, napalago niya. Sa kasagsagan ng digmaan natin laban sa ating kalusugan.